November na naman at ilang linggo na lamang ay Pasko na. Malapit na naman ang bigayan ng mga Christmas bonuses. And if you want to cash in on those bonuses, now is the time to plan on how to make money. Here in Usapang Business, we'll give you tips and ideas on earning extra this holiday season. We'll also share with you inspiring stories of successful entrepreneurs and lead you to some really promising employment opportunities. Mag-aakala na ang isang dating hamak na sekretarya na sumusweldo lamang ng 500 piso kada buwan ay may-ari na ngayon ng isang credit card company. Nagsimula si Marilyn Monte Ortiz bilang guarantor ng 5 popular na tindahan sa Lumang Quad sa Makati City. 1976 nang mag-resign si Mrs. Ortiz sa kanyang trabaho upang mapagtuunan ng pansin ang kanyang guarantor card business. Yung auntie ko, sa isang kapatid ng father ko, sabi niya, Marlene, mabuti pa, ipasok na kitang garantor. Sabi niya, kasi ang sweldo mo kulang na yan. Sabi ko naman, wala mo akong pera. Sabi niya, ako bahala sa'yo. Pero alam ko yung garantor na pag nagpautang ka, ikaw mag-aabono pag hindi nagbayad. Ano yan eh? Laway, tiwala sa tao at lakas ng loob ang mga naging puhunan ni Mrs. Ortiz para lumago ang kanyang negosyong MMO card. Ni 5, wala siyang inilabas. Ang experience ko, pag umaakyat ako ng building, mag-aalok ako sa tao, parang sasabihin ng tao, ano yan? Hindi namin alam kung ano yan. And then you would have to explain. Hindi biro ang pumasok sa guarantor business. In a guarantor system, a retail shop issues a store card to its customers through a guarantor. The guarantor, like Marilyn Ortiz, ensures that all purchases made by the cardholder will be paid. If the customer fails to settle his account, it is the guarantor who pays for it. Walang interes sa ganitong sistema. 4 na hulog ang kailangang gawin. Wala ka ibang option except magbayad ka ng payment. At pag hindi nakabayad ng cardholder, hindi ko sila pinapenalize ng pera. Kailangan disiplinahin nila ang kanilang sarili. Hindi ka makakautang. Stop muna. Naka-hold yung card. Humigit kumulang na 50,000 na ang cardholders ng MMO. May mahigit 300 commercial establishments sa Metro Manila ang tumatanggap nito. Ayon sa Rustan Supermarket, karamihan ng kanilang suki ay pawang mga MMO cardholders. A lot of our customers are MMO cardholders. As far as we're concerned, I mean, I could say that every person who goes to the customer service is a cardholder of MMRT. So it has gone into a big proportion already. It has captured the big market. Sa kasalukuyan, tanging ang MMO lang ang credit card na pwedeng magamit pambili ng prepaid phone card. At 4 gives rin ito. Another MMO common is that they personally go to individual customers to collect the payment. That's why despite a stiff competition with other so-called plastic money, MMO remains afloat. Nakita nila na nag-grow ang MMO. Alam nila ako tao. Alam nilang pwede sila mag-relate sa akin dahil ako meron akong may heart. Tao ako eh. Hindi ako isang institution. Malaking tulong sa pagpapalago ni Mrs. Ortiz ng kanyang negosyo ang pagbabasa ng maraming libro. She has a mini library in her house composed of about 2,000 books. Yung una kong punta sa National Bookstore, lahat. Saan ang business books? Dahil hindi ako nagbabasa ng libro. Saan dito? Yan, hanggang dyan. Mula dito hanggang doon. O, sige, iwanan mo ako. Lahat gusto kong bilhin yung libro. At nung umuwi ako dito sa bahay, sabi ng asawa ko, ano yan? Sabi ko, libro. Just across Marlyn's home is a dormitory for MMO collectors. As most of them are relatives from the province, she thought of providing them a shelter for free. Bakit para sa inyo mahalaga yung meron silang tinitirahan? Okay. Dahil ang una kong naging katulong na magkolekta ang kapatid ko,
nung hindi na kaya ng kapatid ko, tawagin mo nga yung kamag-anak natin na anak ni ganito, walang trabaho sa probinsya. Saan titira? Sa akin. Hanggang, may kapitbahay ka ba? O, papuntahin mo dito. Saan titira? Sa akin din. Hanggang dumami. Nung madami na, sabi ko, bibili na ako ng ibang bahay para doon na sila nakatira. Mrs. Ortiz plans to expand her business soon in the Visayas and Mindanao. And charging it to experience, Mrs. Ortiz wants her children to discover the tricks and ropes of the business while they are young. Ano ginagawa niyo ngayon para the business will outlive you? Yung mga anak ko ay tinitrain ko na. Kasi sila na rin ang nagpresenta. Kasi noong una sabi nila, Mami, pwede ba sa iba muna ako magtrabaho? Sabi ko, hindi pwede. Yung panganay ko nakadalawang trabaho. Tapos biglang, Mami, baka pwede na kitang tulungan dyan. Salamat. Thank you. Welcome ka.